Hello, hello, hello. Kita niyo naman sobrang ganda, 'di ba? So deserve naman siguro 'to ni Samira dahil siya ay top fan na talaga. Kaya sa mga may gusto rin, share niyo lang yung mga videos natin and mag-comment na lang kayo palagi. So sinimulan ko sa pag-sketch ng letter Z and then naglagay lang din ako ng tape. Ang tape na gagamitin niyo of course, yung mabilis na matanggal at hindi talaga siya dumidikit. Para lang yung sa mga ganitong purposes. And then start na tayo sa pag-drawing ng mga flowers or kung anong gusto niyo doon sa palibot ng tape. Draw lang tayo ng bilog and then draw din tayo ng petals. Dito ang ginamit ko na talaga ay ballpen dahil feeling ko naman ay kaya ko na and feeling ko naman mabibigyan ko na ng katarungan yung flower at magmumukhang flower naman talaga itong mga to. So, di ba yung tip ko lang naman sa inyo is kahit hindi perfect ay mas okay dahil mas nagiging mukha itong realistic. Compare naman sa mga perfect na perfect, medyo parang talagang pinilit na siya maging perfect. So, hindi ako fan ng mga ganon. Kaya if ever magkamali kayong kaunti, it's okay. Antayin nyo na lang matapos. And then, ituloy nyo, tapusin nyo para malaman nyo kung ano ang outcome, kung gaano ba ito kaganda talaga. And then, of course, naglalagay na tayo ngayon ng leaf. So, sa paglalagay ng mga dahon, hindi muna ako nag-outline ng dahon dun sa loob, ng details ng dahon. Kasi alam niyo na, kukulayan natin, iniiwasan natin yung pagka-smudge ng ating color na ginagamit. So, ang gagamitin natin dito ay steel brush pen pa rin. Color pink na brush pen yung ginagamit natin. And ang brush pens na to ay Faber-Castell. And ito talaga yung holy grail natin. Tingnan nyo naman, hindi lang siya sa calligraphy maaasahan, maaasahan din to sa coloring. And sobrang ganda niyang ipang color. Para lang ako nagpipaint kasi yung tip niya ay sobrang ganda and hindi kalat-kalat tapos matulis nga yung tip niya. So hindi siya lalagpas talaga kapag nag-iingat ka. But kapag naman lumampas, it's okay pa rin. Antayin natin matapos para makita natin what will be the outcome. After nito is kumuha lang ako ng red na brush pen para dun sa inner part ng flower natin para mas mag-highlight yung pagka-dark ng color na red or ng pink. And then naglagay na rin ako dito mamaya, maglalagay na rin ako ng color yellow para naman doon sa pinaka-center ng flower. And then of course, para sa dahon, ang kukunin natin, ang gagawin natin ay color green. So ito ay yellow green pero nagmukha na siyang green kasi ang technique natin para mas maging dark ay doblehan yung pagko-color. And isa pa sa mga technique ko is inuuna ko talaga yung outer part, yung pinaka-outline, pero doon sa loob tayo maglalagay. Tapos saka ko na lang fini-fill yung pinaka-loob ng ating kinukulayan. Bakit? Kasi para maiwasan natin na magkaroon ng lampas-lampas. So parang itinadrawing lang ulit natin dahil sinusundan natin yung outline ng figure or ng drawing natin. And then yun, tuloy-tuloy na natin sa pagko-color. And then ngayon ay naglalagay na ako ng details dito sa ating mga dahon. Isa lang naman na linya. And now, sisimulan na natin para i-trace yung pinaka-letter Z, na capital letter ng pangalan, initial letter ng pangalan niya. So ito ay may nakita lang akong inspo sa Pinterest and then ginaya ko lang. To be honest, di ba? So here sa pagkukulay, it is okay kahit parang hindi maganda yung pagkukulay natin. Mas mapapaganda natin yan kapag dinoblehan natin. Ayan, katulad yan. Parang medyo napapangitan ako kasi nga may nagpapatong na color, may nagdodoble, and then yung pinakataas ay medyo makapal na. So it's okay. Ang ginawa ko na lang dyan, makikita nyo na dinoble ko yung color para mas maging dark and para mas maging pantay siya. And then okay naman, wala naman naging problema and mas lalo ang gumanda. Mas okay kasi pag pantay yung color, ayan. Wala na tayong nakikita na light na color dahil nga dinoble na natin. And doblehan nyo lang ng doble, mas maganda, doblehan nyo yung outline natin. Mas okay pa nga siguro kapag nilagyan ko rin ng outline to gamit yung ballpen. Pero carry na naman dahil dark naman yung violet. After nun, maglagay lang tayo ng highlights. Ang ginamit ko pang highlights para sa reflection ko, no, ay color white na pen. And ito ay sobrang ganda rin. Kasi sa pagkakatanda ko, ito ay 15 pesos lang sa kung saan sa online shop sa pagbabrowse ko. So maglalagay lang tayo yan para may dagdag effect. So bahala kayo kung sa side lang kayo maglalagay. Pwede rin naman sa gitna. Basta okay para sa paningin nyo. And then, tanggalin na natin yung tape. Ano nga bang tawag sa tape na to? Sa tagal ko nang hindi ginagamit, nakalimutan ko na yung tawag. Tapos, binura ko muna yung lines na ginawa natin, yung pencil kanina. And then, gumamit ako ng ruler para sure na hindi ako magkamali. Pero kahit may ruler, di ba, minsan may sariling buhay talaga yung kamay natin. But it's okay, dahan-dahan lang. At huwag masyado madiin. And then, ayan, ginawa ko na siyang box. Tapos, naglagay ako dito sa side para magmukha siyang ribbon. Kailangan, pagmukha siyang nasa ilalim yung ribbon, parang nilipad-lipad lang siya. And gamit tayo ng sobrang liit na brush pen na color black para isulat ang pangalan ng napakagandang Zamira. Thank you so much for following and thank you so much dahil tapan ka na. Sa mga tapan talaga nakikita ko na kahit hindi ka comment yung mga videos ko, talagang nandyan pa rin sila para mag-comment, para mag-share, like ng aking mga videos. Kahit mga simpleng videos lang yun, sobrang na-appreciate ko kayo. Kaya, syempre, wag namang magtatampo yung iba, di ba?